Amen. Amen and amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung meron kayong mga Bible, samahan niyo po ako sa aklat ng Matthew. Matthew chapter 6. Verse 19. Matthew 6, verse 19 up to 21, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon sa verse 19, sa KJV, "Lay not up for yourselves treasures upon earths, where moth and rust does corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your hearts be also." James chapter 5, verse 1. James chapter 5, mga kapatid. Starting at verse 1. Sabi po ni Apostle James, "Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver is conquered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of your keepback by roads, riots, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ye have lived in pleasures on the earth, and been wanton. Ye have nourished your hearts as in the day of slaughter." Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Magandang gabi sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon. So tunay ng ating Panginoon, He is the Jehovah Jireh, the blesser of blessing. So ngayong araw ay tapos na po ang ating proyekto, mga kapatid. Yung pinakahuling trinabaho ay ang tiles sa hagdan. Bagamat may kulang pa, at ang usapan namin ni Brother Edison ay, sabi ko sa kanya, magpintura ng Friday. Pero kung available naman siya bukas, at dahil tapos na rin naman yung hagdan, pwede nating pinturahan yung nasa dulong bahagi sa likod. Kung mapapansin nyo, mayroon pang madumi dyan. Hindi pa kasi namin yan isinama dahil nga itatiles pa. So mula dyan sa pababa sa hagdan hanggang doon sa may CR, so plano po nating pinturahan yan hanggang sa baba, mga kapatid. Pero halos 99% ay tapos na. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon ng malakas na palakpak? Hallelujah! So, tunay ng ating Panginoon, He is the great Jehovah Jireh, the one who provides our needs, mga kapatid. So, salamat sa mga awitin na ating inawit sa pangunguna ng ating kapatid Kaninoy. So, sa gabing ito, mga kapatid, tayo ay tutungo muli sa kanyang mga salita. Nais ko pong mangusap ng isang paksa na pinamagatan ko pong God's Divine Economy. So, dati, when I was young people, youth, nung ako ay isinama ni Brother Ding sa lugar ng Bataan, sa isang outreach ni Pastor John Esguera, ay ito yung kanyang pangangaral o pagtuturo, Bible study rather. Dahil yung preacher ay si Brother Ding at si Pastor John Esguera yung naging teacher na nag-Bible study, at yung title niya ay God's Economy.
At ang ganda ng kanyang presentation. At na-appreciate ko yon mga mahal kong kapatid, noong mga panahon na yon. At talagang hindi yun nawala sa isip ko, yung itinuro niya. At lalong-lalo yung title, yung topic na God's Economy. At may kinalaman yon sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. May kinalaman yon sa kanyang kaharian, na ang kanyang kaharian ay pinapairal ng ekonomiya. Mga kapatid, ang Panginoon ay isang dakilang magsasaka, investor, business God, hindi businessman. Di ba? Meron siyang napakadakilang business na isinagawa sa sangkalawakan na pinapairal niya ito ng kanyang batas, mga kapatid. At sa gabing ito, ito ang nais kong i-share. Matagal na itong inspirasyon, matagal ko na itong na-notes, matagal ko na itong pinagbubulayan, may ginagawa akong PowerPoints, pero hindi ko ma-share dahil nawawala yung inspirasyon. At sa paghahanda ko nga po ngayong Wednesday, nag-struggle ako, pero salamat sa Panginoon dahil tunay na mabiyaya siya, mga kapatid. At ang paksang ito ay muling inilagay niya sa aking puso, at ang Panginoon ay patuloy na nagbubukas at nagbibigay ng kaunawaan sa kasimplihan ng kanyang mga salita. At mamaya ay makikita natin ang ilang mga bagay na napakahalaga. Kaya sana ay pagtiisan natin ang ilang mga sandali sa pakikinig ng kanyang salita na ito ang dahilan kung bakit tayo pumarito, mga kapatid. Hallelujah. So sa binasa natin sa Matthew chapter 6, may 4 na mahalagang bagay na nandito. Sabi ng ating Panginoon, lay not up yourselves for yourself treasures upon earth. So may binanggit siyang kayamanan, mga kapatid. At 2 uri ng kayamanan ang meron dito, sapagkat ang isang kayamanan ay makalupa na kung saan tinatanga, nasisira at nananakaw. At ang isang kayamanan na nasa verse 20 ay kayamanan na ay kinalaman ng langit, mga mahal kong kapatid, na ang sabi ng ating Panginoon, ito'y hindi nasisira, hindi tinatanga, hindi kinakalawang, at walang kapangyarihan ang mga magnanakaw para sirain ito at kunin sa isang mananampalataya. At ang sabi pa niya sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay nandoon ang inyong puso. So, yung 4 na mahalagang bagay nating titingnan ay yung tinatawag na treasures. Yung salitang, unahin natin yung salitang lay up. Verse 19, Sir Marian. Yung lay up. Kasi yung lay not up, ipinapakitang huwag tayong magtipon dito sa ibabaw ng lupa. Pero sa verse 20, lay off. Sa Tagalog ay magtipon. Kaya ang una nating titingnan mamaya sa pagpapatuloy ng paksa natin, lay off, gaano kahalaga yung salitang yan, magtipon. At titingnan natin yan sa gabing ito kung nagagawa ba natin yan, mga kapatid. At tama ba yung prinsipyo natin ng pagtitipon. Ang pangalawa ay yung treasures, at yung pangatlo ay ang langit, the heaven, at ang pang-apat ay ang puso. So pag pinag-usapan ng economy, mga mahal kong kapatid, sa pag-aaral natin, pag-aaral ko, ito ay may kinalaman sa mga bagay na kailangan ng tao. Bawat bansa ay may ekonomiya. Bawat barangay, bayan, kahit nga ang pamilya, ay pinapairal ng ekonomiya, mga kapatid ko. At may kinalaman yan sa pag-iimpok. May kinalaman yan sa mga produkto, sa demand, supply. Kaya nga kapag ang isang bansa ay, sabihin natin, dumaan sa matinding crisis, kagaya nung nakaraang 2020 na mayroong pandemic na umiral sa buong mundo, maraming mga bansa ang naapektuhan ng ekonomiya. Nagbagsakan.
At marami ang naapektuhan, marami ang nawalan ng trabaho, marami ang mga kumpanyang nagsara, marami ang mga nawalan ng pinagkakakitaan, hanap buhay, marami ang nagutom dahil sa yung ekonomiya na nandito sa lupa ay naapektuhan ng isang krisis. Kung kaya't ang ekonomiya dito sa mundo, mga mahal kong kapatid, ay hindi mapagkakatiwalaan. Gaano man kayaman ang mundo, gaano man kayaman ang isang bansa, gaano man katalino ang isang taong nagpapatakbo at nagpapairal ng ekonomiya, mga mahal kong kapatid, walang stability dito sa mundo. Hindi tayo magiging stable dito. Ang tao ay lumilipas, ang mga taong namumuno ay nagbabago, napapalitan, mga mahal kong kapatid. Alam nyo, itong paksang ito dumating sa akin nung mga nakaraan pang buwan habang ako'y nagbubulay dahil nag-iisip tayo ng negosyo. Lagi namin itong napag-uusapan at lagi ko rin iniisip dahil kung meron pang panahon, tatakbo pa ng ilang mga taon bago maganap ang mga pangako ng Panginoon, ay iniisip ko na kapag ang trabaho namin ay naapektuhan, yung online job, ay talagang krisis ang pamilya kasi walang ipon. Diba, pag biglang nawalan ng trabaho ang lahat at nagkaroon ng problema sa internet, sa mga, sabihin natin, Converge na yan, PLDT na yan, sa mga website, sa Google, pag nagkaroon ng problema, well, lockdown tayo. Diba? Wala tayong ipon, wala tayong maasahan, balik tayo sa pagsasaka, pagtitinda ng kung ano-ano. Kaya, hindi masamang mag-isip ng alternatibo para matugunan ang ating pangangailangan, mga kapatid. Kaya nung mga nakaraan hanggang ngayon ay nag-iisip ako at marahil ang ilan sa inyo ay nag-iisip, mga kapatid. At mayroong mga tinatawag na investment dito. Yung mga GCash ninyo, di ba? Kung kayo ay nag-check ng GCash, mayroong mga investment yan. Si Brother Wilson, naging trabaho yan. Tinatrabaho pa nga yata yan ni Brother Wilson, yung investment. Yung patungkol sa forex trading. Di ba? May mga ganon, mga mahal kong kapatid. At may mga taong na-encourage ako na mag-invest ka. Mag-ipon ka at yung pera na yon ay tutubo, magkakaroon ng interest. Pero hindi naman makaipon-ipon dahil may pangangailangan tayo at may mga taong nangangailangan. At napag-isip-isip ko habang tinitingnan ang mga bagay na ito, wala sa tao at wala sa mundong ito ang ating pagiging stable. Ang pagkakaroon ng mapayapang buhay, masaganang buhay, pamumuhay, ay hindi nakalaan at nakaukol sa mundong ito, mga mahal kong kapatid. Isang araw, sa ayaw at sa gusto natin, ay mawawala talaga ang mga bagay na yan. Kaya, tiyakin natin sa gabing ito, na ang meron tayo ay kayamanang makalangit. At hindi ko alam kung sino sa atin dito ang merong ipon sa gabing ito. Well, ano nga ba ang mangyayari sa ekonomiya ng mundo sa mga huling araw? Si Apostol Santiago, well, pag pinag-usapan ng kalagayan ng mga tao, itong mga taong yumaman, ay tinatawagan niya, sabi sa James 5, magsiparito ngayon kayong mayayaman. Basahin natin sa Tagalog. James 5:1. Sister Mary Ann, James, yeah. Or Santiago, sabi diyan, magsiparito ngayon kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. So, sa panahon pa ni Santiago ay meron ng prophecy na itong mga mayaman ay isang araw, sila ay magiging maralita. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok. Verse 2. At ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga.
Actually, doon sa PowerPoint ko, meron sana akong mga pictures doon sa mga moot na yan, mga kapatid. Sayang, di ko na inahanda yung aking PowerPoint. Pero okay lang yan. Verse 3, ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo. At gaya ng apoy na lalamunin ng inyong laman, kayo'y nagtipon ng inyong kayamanan sa mga huling araw. So may kakaibang pagtitipon, pag-iipon na ginawa ang mga taong mayamang ito, mga kapatid. They lay up treasures among themselves na sabi diyan ni Santiago ay para sa huling mga araw, pero masusumpungan na sila ay maghihirap at magdurusa. Hahantong sila sa karalitaan. At ang mga taong ito ay ang mga naging mayaman sa mundo. Yung mga negosyante, na may mga naging tauhan sila, mga workers, sabi ng Bible, na pinahirapan ng mga mayamang ito, na hindi lumaban ng patas. Ang tataas ng kanilang kinikita, pero ang pasweldo sa mga manggagawa ay napakababa. Kaya sabi ng kasabihan, ang mga mahirap lalong naghihirap, nananatiling mahirap, pero ang mga mayaman lalong yumayaman. At ang mga mayaman na ito na nag-ipon ng kayamanan, ang mga taong ito na nag-ipon ng kayamanan, nagpahalaga ng kayamanang makamundo, isang araw kung hindi sila lalapit sa Panginoon at hindi magpapakumbaba, ay masusumpungan sa karalitaan. Nung mga nakaraan, pinag-aralan natin ang patungkol sa tatak ng halimaw, sa Revelation chapter 13, verse 16, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng maliliit at malalaki at mayayaman, at kahit ang mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. So may kinalaman nito sa ekonomiya, mga kapatid ko. May mga mananampalataya sa mga maiiwan sa pag-agaw, sa natitirang 7 taon, ay may mga Kristiyano na malalapatan ng ganitong uri ng ekonomiya, na kung saan mahihirapan silang bumili at mahihirapan silang magbenta. Kaya nga ang mga taong ito ay, alam nating ang mga taong ito ay mamamatay sapagkat isasakripisyo nila ang kanilang buhay sa panahon na yan. Kaya wala sa material ng mga bagay ang katiyakan at tunay na kaligayahan ng isang tao. Sapagkat ang lahat ng yan ay mawawalan ng halaga, mga kapatid. Sa Revelation chapter 18, lahat ng yumaman sa buong mundo, lahat ng tao na yumaman, na may kinalaman ang sistemang umiiral sa mundo ngayon, ay babagsak, mga kapatid. Revelation chapter 8, simulan natin sa verse 4, 18 verse 4 ng Revelation. So introduction lang to para ipakita sa inyo na merong isang uri ng kayamanan na walang kabuluhan, mga kapatid. Sabi sa verse 4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Verse 7, kung gaano ang pagkakamapuri at pagkapamuhay na malayaw, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako'y nakaupong reyna at hindi ako bao, at hindi ako makakakita man ng pagluluksa. Verse 8, kaya't darating sa isang araw, ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Alin ito? Yung dakilang Babylonia. Yung pinagmulan nung tatak ng halimaw.
Ito ay ang kapangyarihan ng Roma, mga kapatid, at ng simbahang Romano-Katolika. At kagaya daw siya ng reyna na nakaupo, nagpakalayaw, na napakayaman, pero isang araw ay masusumpungan siya sa kamatayan, pagluluksa at sa gutom. In verse 9, ang mga hari sa lupa na nangakiapid ay nangabuhay na malayaw na kasama niya, ay magsisiiyak at magsisitaghoy tungkol sa kanya, pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. At nakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya, na nagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babylonia, na bayang matibay, sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Verse 11, yung mga imbistor niya, at ang mga ngalakal sa lupa, mga negosyante, di ba, mga business-minded, inubos ang kanilang panahon sa paghahanap buhay at pagtatrabaho sa mundong ito. At gumaya at nakisama sa sistema ng halimaw na ito, ng hayop na ito. Sabi yan, isang araw kayong mga ngalakal sa lupa ay magsisiyak at mga gluluksa tungkol sa kanya, sapagkat wala nang bibili pa ng kaniyang kalakal. Verse 12, ng kalakal na ginto at ng pilak, at mahalagang bato at mga perlas, mga mainam na lino o damit, nakayong kulay obi at sutla, pula, at sari-saring mababangong kahoy, bawat kasangkapang ngaring, bawat kasangkapang mahalagang kahoy, at tanso at bakal na marmol. Verse 15, talo na tayo sa verse 15. Ang mga ngalakal ng mga bagay na ito ay nangagsiyaman dahil sa kanya. So dahil sa sistema ng kapangyarihang ito, ng simbahang ito, ay maraming yumaman. Maraming nakapag-ipon. Pero sabi diyan, ang mga ngalakal, ang mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kanya ay mangagsisitayo sa malayo. Dahil sa takot, sa pahirap sa kanya, na nagsisiiyak at nagsisipagluksa. Verse 17, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan. Bawat pinunong daong at bawat naglalayag sa amang dako at ang mga mandaragat at lahat ng nagsisipaghanap buhay sa dagat ay nakakatayo sa malayo. At nangagsisigaw pagkakita sa usok ng kanyang pagkasunog na nagsasabi, anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? Verse 19, last verse, at sila ay nangagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo, at nagsisigawan, at nag-iiyakan, at nagtataghuyan na nagsasabi, sa aba ng dakilang bayan na siyang iniyaman ng lahat ng mga may daong sa dagat dahil sa kaniyang mga kayamanan. So lahat ng mayaman na nakikita nyo sa mundong ito, tataghoy at iiyak. Dahil sa kayamanang namalas nila sa mundo, ibinigay nila ang kanilang oras, ang kanilang panahon, ang puso nila ay natuon sa mga bagay na ito. Pati na ang mga tao rin naman na nabuhay na maginhawa, na nagpakalayaw at yumaman sa mundong ito dahil sa kanya, isang araw ay magluluksa. Kaya hindi ganyan ang paraan ng mga mananampalataya. Ang sistema ng relihiyong ito, ang katangian ng mga taong nandyan, mga mahal kong kapatid, ay hindi ganyan ang katangian ng mga Kristiyano. Hindi sila mapaghangad ng mga bagay na material. At hindi nila ibubuhos ang kanilang panahon para sa mga bagay na panglupa lamang. Kaya nga kahit gustuhin man nating mag-ipon, hindi tayo nakakapag-ipon sapagkat may makapangyarihang Diyos na nagtitake over, mga mahal kong kapatid. So tungo tayo sa pinakamahalagang bahagi. Pag-iipon sa langit. Well, kakaiba ang paksang ito sa gabing ito. Hindi nyo pa ito narinig, titiyakin ko. Dahil kahit man ako ay
Ang maliit na kaunawaang ito at pagpapahayag ng Panginoon ay ngayon lang din dumating, mga kapatid. Alam nyo, pag pinag-usapan ang lay-up or pagtitipon, hindi pwedeng magtipon ng isang tao na sapat lamang ang meron siya. Pag sinabing lay-up, mga mahal kong kapatid, pwedeng may bagay na meron kang, kaya ka makakapag-ipon dahil mas priority mo yung pag-ipon at merong mga bagay kang sinakripisyo, o kaya naman naglalabis ka, lumalabis sa pangangailangan mo ang meron ka, kaya ka nakakapagtipon. Hindi makakapag-ipon ng isang tao na wala. Take note for that. Hindi ka pwedeng makapagtipon ng wala ka. Nakakita na ba kayo ng nag-iipon ng wala? Pupunta sa bangko at sasabihin, pagsi-savings po ako pero wala kang ibibigay. At mahirap para sa isang tao na mag-ipon, mga mahal kong kapatid, na sapat lamang ang meron ka. Mahirapan ang isang mananampalataya na mag-ipon na ang meron lamang siya ay sapat lang sa kanya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Na kahit kaunti ay hindi mo magagawang makapag-ipon kung ang mga bagay na meron ka ay sapat lamang sa iyo. At ang mas nakakalungkot, wala kang maipon dahil wala kang hawak na kayamanan. Kinakailangan mo munang meron kang masumpungan na kayamanan. Kaya nga, pag binalikan natin yung Matthew 6, mga kapatid, balikan natin, verse 20, lay up for yourself treasures. Treasures. Tagalogin nga natin, Sister Mary Ann. Magtipon kayo ng mga kayamanan. Treasures, marami. Sa langit. Well, ang makakapag-ipon lang pala, mga mahal kong kapatid, ay ang mga taong nakasumpong ng maraming kayamanan. Akala natin ito yung ginagawa na natin ngayon. Well, merong part na maliit dyan, mga kapatid. Pero tunghayan natin ang talatang ito ngayon. Pag pinag-usapan ang God's divine economy, paano ito sasagana sa isang mananampalataya na ang kanyang puso, yung pang-apat na mahalaga, ay mapupuno ng assurance. Na alam niya na ang kanyang kinabukasan, ang kanyang future ay tiyak. Sapagkat alam niya na marami siyang kayamanang naipon sa langit. Na naglalabis ang kanyang biyaya, lumalabis ang kayamanan na kanyang nasusumpungan. Na anupat ang kayamanan, mga mahal kong kapatid, ay nagagawa niyang ipagkatiwala sa Diyos. Ngayon, sino sa atin dito ngayon ang nag-iipon? Meron ba kayong hawak? At inyo ngayong itinataas sa Panginoon at ipinagkakatiwala sa Kanya? Hindi ito kayamanang makalupa. Hindi ito pera, mga mahal kong kapatid. Higit pa ito sa kayamanan ng mundo. Higit pa ito sa gintot pilak ng mundo. Na ang sino mang makakasumpong ng kayamanan na ayon sa ekonomiya ng Diyos na naroon sa kanyang kaharian, hallelujah, ay sila lamang ang makakapag-ipon ng mga kayamanan. Na anupat ang kanilang puso, mga mahal kong kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa verse 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, at yung kayamanan mo ay nandun sa langit, ang iyong puso ay lagi rin namang nandoon. Pero nakakalungkot ang laging nasa isip natin, nasa puso natin, mga bagay na material. Pera, trabaho, lahat pang temporal. Lahat makalupa, mga mahal kong kapatid.
Sana ang pagtrabahuhin natin, hanapin natin ang mga kayamanan na pwedeng i-store sa langit. Habang nagtatrabaho ka, binibiyayaan ka ng Panginoon, pinagkakalooban ka ng Panginoon, sumasagana sa iyo, sobra-sobra, na ibabahagi mo sa iyong asawa, na ibabahagi mo sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga taong nangangailangan. At pagkatapos dahil sa sobrang yaman, sa dami ng kayamanan na nasumpungan mo, wala ka ng ibang magawa kundi, Lord, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng ito. Sapagkat hindi mo rin ito kayang ingatan sa iyong sarili. Ang Diyos lamang ang may kakayahang mag-ingat ng mga kayamanang ito. Sana naintindihan niyo, mga mahal kong kapatid, walang makakapag-ipon na wala munang nasumpungan. It's either ang isang tao ay makapag-ipon, dalhin natin sa paglalarawan sa natural, may sweldo ka. Sumweldo ka ng 20,000. Ngayon kung babaliwalain mo yung mga bills, mga bayarin, mga taong nangangailangan, pwede mong iipon yung 20,000. Save mo lahat. Kaya lang, tama ba yung ginawa mo? Sasabihin mo, may ipon ako, 20,000. Buong sahod ko, inipon ko. Tapos lahat naman ng mga taong nangangailangan, nakanganga. Lahat ng naniningil sa'yo, galit. Hindi pwedeng mangyari yon, mga mahal kong kapatid. Ngayon pwede ang isang tao ay mag-ipon kung ang kanyang sweldo ay 20,000, ang kanyang kita ay 20,000, yung 5,000 para sa ganito, ang 5,000 ay para sa ganito, then merong natira. Sabihin niya, isi-save ko ito. Yun ang pag-iipon. O kaya naman meron kang bibilhin na para dito ito, pero mas inisip mo, hindi ko na muna ito bibilhin. Iipunin ko na lang muna to. So hindi pwedeng ang isang tao ay makapag-ipon nang wala siya. Hindi pwedeng makapag-ipon ang isang tao at ma-store sa langit nang meron lamang siya ay sapat lang sa kanya at baka nga nagkukulang-kulang pa siya sa kanyang sarili. Mahirap yon, mga mahal kong kapatid. So binibigyan ko ng diin ang unang bahagi, lay up. Ang makakapag-ipon lamang sa langit ay ang mga taong maraming kayamanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Verse 20. Verse 20. English muna natin. Lay up for yourself treasures in heaven. Mga kayamanan na masusumpungan mo, na magkakaroon ka, nabubuhay sa'yo, matutugunan ng pangangailangan mo ang mga taong nasa paligid mo, at pagkatapos, the rest ay ipinagkakatiwala mo sa Panginoong Diyos. So ano nga ba ang kayamanang ito, mga kapatid? Well, pag pinag-usapan ng kayamanan, may naawit tayo, the treasures of heaven, crucified. The darling of heaven, the treasures of heaven. So it speak about our Lord Jesus Christ. Ang kayamanang ito, mga kayamanang ito, naging plural, bagamat siya ay iisa, ang ating Panginoon ay iisa, singular, pero naging plural siya bigla dahil naging treasures. Sapagkat si Kristo at ang kanyang mga salita ay iisa. Mga salita. Kung ang mundo ay may mga ginto, may mga golds, ang kaharian ng langit, merong currency na pinakamataas, na nagpapairal ng ekonomiya ng Diyos, at ito'y ang kanyang mga salita. Pwede kang makapulot ng coin, ng ginto, makapagbungkal ng ginto kung saan-saan dito sa mundo. Pero hanggang dito lang yan.
Ang kinakailangan mong masumpungan, na sumagana ka ng sumagana, na lahat ng tao ay sasapat, matutugunan ang kanilang pangangailangan. Ang ginto ng kaharian ng Diyos, ang kanyang mga salita. May panahon ba tayo ng paghahanap sa gintong ito? Ulitin ko yung tanong ko, mga mahal kong kapatid. May panahon ba tayo para sa ekonomiya ng Diyos? Ang Proverbs chapter 2 ay nagsasabi, samahan ninyo ako. Isang familiar verse ito, favorite verse ko ito mga kapatid. Dati pa. Sabi sa verse 1 ng chapter 2, My son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, verse 2, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart unto understanding. Verse 3, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. Verse 4, if thou seekest here as silver and gold, in searches for here as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Amen. Kapag hinanap daw natin ang kanyang salita, na kagaya ng ginto at ng pilak at ng kayamanang natatago, kapag nasumpungan mo ito, hallelujah, din magtatamo ka, mauunawaan mo ang banal na pagkatakot sa Panginoon, may intindihan mo ang kanyang ekonomiya. Paano ito umiiral, mga mahal kong kapatid? Hallelujah. So ang kanyang mga salita ay kagaya ng ginto't pilak. Ang kanyang salita ay kagaya ng natatagong mga kayamanan. Ang tanong, gaano karaming yaman ang meron tayo ngayon? Sapat lang ba sa'yo? O may kakayahan kang ibahagi ito sa iyong asawa? Nagkakaintindihan pa ba tayo? Padamihan tayo ng yaman ngayon. At ito ang pinakamagandang pagpapadamihan. Lahat magmasipag na maghanap ng kayamanan. Dahil kapag magsusumikap tayo at magsisipag na maghanap ng kayamanang ito, ang kaharian ng Diyos ay masagana sa kayamanang ito. Ang tamad, sila yung walang makukuha. Pero lahat ng mga naghahanap ng kayamanan sa kaharian ng Diyos, makakasumpong nasasapat sa kanilang pangangailangan. At lalo pang sasagana sa patuloy na paghahanap mo ng kayamanang ito. Hindi mo na kayang hawakan. Hindi mo na kayang sayo lang. Yung kaligayahan, kagalakan, nag-uumapaw na. At pagkatapos, wala ka ng ibang magawa. Yung kapahayagan, yung karunungan, yung lahat ng mga bagay na naiintindihan mo, wala ka nang magawa kundi Lord. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng kapahayagang ito. Panginoon, salamat sa mga salitang ito. Ngayon ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ang mga salitang ito. Panginoon, sinasampalatayanan ko ang lahat ng mga salitang ito. Nagtitiwala ako sa iyong mga salita. Ibinabalik mo sa Kanya yung galing sa Kanya. Yung Kanyang salita. Ang Kanyang salita ay kagaya ng binhi. Kagaya ng kayamanan. Binigyan ka ng Panginoon ng isa, nakapulot ka ng isa, inimbest mo, naging 5. Ibabalik mo lang sa Kanya ang lahat ng bunga. Lahat ng kaluwalhatian at papuri,
Hallelujah, pagpapasalamat, ibabalik mo lang sa Kanya. Pero ang isang taong walang kayamanan, nasapat lang sa Kanya, walang panahon na magbasa ng Biblia, walang panahon na manalangin para maunawaan ang mga salitang naririnig sa mga pangangaral at pagtuturo. Titiyakin ko sa inyo, mga mahal kong kapatid, baka yung kayamanan na nakita nyo para lang sa inyo. Nais ng Diyos na maging mayaman tayo sa pananampalataya. Nais ng Diyos na maging mayaman tayo sa kaunawaan. A wise virgin. Nais ng Diyos na maging mayaman tayo sa pagkakilala sa Kanyang kalooban. Nais ng Diyos na maging mayaman tayo sa pagsunod sa Kanyang salita. Na ano pat hindi mo na alam kung alin yung uunahin mong susundin. Sobrang dami ng gusto mong gawin na ayon sa kalooban ng Panginoon sapagkat sumasagana ka. Sumasagana tayo. Hindi mo na alam kung sino yung una mong shesheran. Yung asawa mo ba? Yung anak mo ba? Yung nanay mo ba? Yung kapitbahay? Hindi mo na alam. Bakit? Sumasagana ka. Nag-uumapaw. Nagkakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Wala kayong may istor sa langit, wala kayong may babalik na bunga na salita para luwalhatiin ng Panginoon kung wala tayong tinatanggap dito. Lay up for yourself treasures in heaven. Ang dapat na merong yaman ang mga anak ng Diyos, punong-puno, kapag binuksan mo ang kanilang kwarto, ang makikita mo ay ang salita ng Diyos. Pagbukas mo ng bahay, punong-puno ng kayamanang makalangit. Sasalubungin ka ng hospitality, ng kagaanan, ng kasiyahan. Amen. Sasalubungin ka ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng ngiti. Hindi kapag binuksan mo yung bahay, kahit magandang bahay yan, ang makikita mo, tukha at miserable yung kalagayan. Samantalang ang isang Kristiyanong, simple lang ang buhay. Kapag binuksan at pinatuloy ka, ang yaman. Kasi kahit yung ipapakain sa'yo ay tinapay lang at kape, sinasalubong ka ng merong kagalakan at kauhawan sa kanyang puso para sa mga bagay na makalangit. Ang problema sa mga Kristiyano, takot mabisita sa kanilang bahay. Tingnan nyo yung mga kwarto nyo ngayon, mga kapatid, yung mga cabinet nyo. Literal na lang, nasaan nakalagay yung Biblia ninyo? May Biblia ba? Ang sarap siguro na isang Kristiyano may 10 Biblia. Pagpasok sa sala, ba nakaupo, may Biblia. Pagpasok doon sa kaniyang, literal lang yun ha. At alam ko, imposibleng merong kapatiran dito may 10 Biblia. Sino dito ang merong 5 Biblia sa bahay? Kasi ang alam lang natin, para sa atin. Bibihira sa atin yung maging collection natin ay iba't ibang version ng Biblia. Ang ganda nito. Well, meron na kasing gadget ka, lahat ng version halos ng Biblia. Kaya tingnan ko nga yung mga e-sword nyo. Tingnan ko yung mga my-sword nyo kung gaano karami yung naka-install dyan. Tingnan ko yung mga cellphone ninyo. Ilang version ang nandiyan. Meron bagang mga dokumentary diyan, mga dictionaries na iba-iba. Alam niyo bang kayaman ng my-sword at ng e-sword, mga mahal kong kapatid? Ang dami niyong pwedeng ma-download ng free. Ang isang taong mayaman, punong-puno ng salita ng Diyos. Huwag po kayong masasaktan, mga kapatid.
So akala natin, ito lang yung mga bagay na ginagawa natin. Ngayon sa gabing ito, ang talagang kayamanan natin ay ang salita ng Diyos. Amen. At hindi makakapag-impok, makakapagtipo ng sino man sa atin. Naiilan-ilan lang yung verse na alam ninyo. Naiilan-ilan lamang na doktrina yung alam ninyo. Na wala kayong panahon na magdig. Na wala kayong panahon na trabahuhin ito. Na wala kayong panahon na hanapin ito sa panalangin, sa pagbabasa, sa pagbubulay. Alam niyo yung binigyan ng Panginoon ng talento? 1, 5, di ba? Nakakalungkot sa mga mananampalataya. Masipag sa natural na buhay, tamad sa spiritual. Sino dito ang laging nagbubulay ng salita ng Diyos? My goodness. Anong nangyayari sa inyo, mga kapatid? Kaya lagi tayo nag-aaway-away. Lagi may sama ng loob. Kulang tayo ng kayamanan ng langit. Hindi natin naiintindihan ang God's divine economy. Sana lahat tayo dito yumaman sa pananampalataya. Yumaman sa kapahayagan. Yumaman sa karunungan. Amen. Napakasarap ng isang tao ay mayaman. Alam nyo ba, yung salitang treasure dito, kung anong salita ang nasa Grego? Thesaurus. Pag sinerge nyo ang word na treasure sa Grego, thesaurus. Pag sinabing thesaurus, anong naiisip nyo? Dictionary. Ano meron sa dictionary? Punong-puno ng kaalaman. Nagkataon lang kaya yan? Try to search that sa e-sword ninyo, sa my sword. Ang treasure diyan ay sisiguraduhin ko, mga kapatid, titingnan ko sa akin. Di ko na po kasi na-note yan, pero alam ko na yung andiyan ay salitang thesaurus. Deposito, kayamanan, na pag dinala mo sa mundo ang thesaurus ay dictionary. Isang reliable na dictionary na punong-puno ng karunungan. Kaya ang yamang ito pala, mga mahal kong kapatid, ang kayamanang ito na nire-require ng Panginoon na gusto niyang mag-store tayo sa langit. Na nag-uumapaw tayo. Na labis-labis yung mga salita ng Diyos na nasa atin. Na ipoprovide mo ang mga salita ng Diyos sa pamilya mo. Then, nag-uumapaw. At naibabalik mo ang mga salitang ito sa pinagmulan niya. Hindi lang yung perang ito. Ito yung natural na God's economy, mga mahal kong kapatid. Ibinigay ng Diyos sa atin, ibinabalik natin sa Kanya. Pero merong higit na binibigay ang Diyos sa atin sa Kanyang kaharian. Ang Kanyang salita. Ang Kanyang salita. Paano natin ibinabalik sa Panginoon ang Kanyang salita? Sabi ng Isaiah, kapag ang Panginoon nagpadala ng ulan, ng biyaya at pagpapala, at yung binhi ay naulanan, hallelujah, yung binhi na kagaya ng salita na naro sa puso ng isang mananampalataya, yayaman, magbubunga. At ang sabi ng Panginoon, babalik ito sa Kanya na merong napakadakilang kabuluhan. Hindi ito babalik ng walang kabuluhan sa Kanya sapagkat ang Kanyang salita, iikot lang ito sa iyo. Amen? Tinatanggap mo, ibabalik mo ang salita, pupurihin mo ang Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Ibabalik mo yung mga kapahayagan, ipagkakatiwala mo yung mga kapahayagan, hindi mo aangkinin yung kapahayagan na sa iyo yan para magmalaki ka at magmataas ka. Pasasalamatan mo ang Diyos, ibabalik mo ang kapahayagan ito sa Kanya. Hallelujah. Then ibabalik ng Panginoon, dadagdagan yung kayamanan na meron ka. Amen. Kasi sino kaya dito sa atin ang miserable ngayon?
Brother Unad, gaano karami ang yaman mo? Brother Unad, sa natural na bagay, wala tayong may pagmamalaki sa mundong ito. Alam nyo, meron ako ditong nakita pala nung isang araw. Na-save ko. Hindi nagkataon ito. Hindi ko alam kung kanina o kahapon. Titingnan ko mga kapatid, in-screenshot ko. Merong isang pahayagan na naglabas ng status. Ang mga mayaman daw dito sa mundo, ang sweldo, 219,000 pataas. Kapag ang sweldo mo monthly ay 219 pataas, kabilang ka sa tinatawag na class ng mga mayaman, rich class. Kapag ang sweldo mo ay 130,000 hanggang 200,000, mataas ang kita mo pero hindi ka daw po mayaman. O, sino dito ang may sweldong 130,000 hanggang 200,000? Hindi ka pa mayaman. Hindi ka mayaman, mataas lang yung kita mo. Kapag ang sweldo mo naman ay 70,000 hanggang 130,000, nasa tinatawag kang upper middle. Hinahanap po talaga yung, alam mo kung sino nag-post nito, Sister Eli? Si May Maureen. Natanda ko si May Maureen. Sabi ni May Maureen sa caption niya, sobrang hirap talaga namin. Sobrang hirap pala talaga namin. Alam nyo, yung middle class, yung nasa kalagitnaan, so may sweldo ng 40,000 to 70,000. Kaya sabi ko, nasa gitna pala kami. O, middle class tayo, Sister Maria. Sa mga sumisweldo, Sister Ikam, kano sweldo mo? Baka nasa upper middle ka, ha? Ang upper middle, 70,000 hanggang 130. Yung middle class, hindi naman mayaman, hindi naman mahirap, 40,000 hanggang 70,000. Yung lower middle class, ang sweldo ay 20,000 hanggang 40,000. Yung lower income, pero hindi naman mahirap, ang sweldo ay 10,000 hanggang 20,000. So, mababang kita mo, hindi ka pa naman mahirap. Pero kapag ang sweldo mo ay mas mababa sa 10,000, mahirap ka. Well, sa mundo yan, sa kalagayan ng ekonomiya, pera na meron ang mundo. Pero sa spiritual kaya, mga mahal kong kapatid, anong class kaya tayo? Ang nais ng Diyos, andun tayo sa pinaka-upper class. Amen? Walang mahirap na Kristiyano. Pag pinag-usapan ng kanyang salita, magiging mahirap ka lang talaga kung tamad ka. Tamad kang dumalo ng gawain. Tamad kang magbasa. Tamad kang manalangin, tamad kang magbulay-bulay. Talagang maghihirap ka. Isang araw magluluksa ka. Andun ka sa great tribulation. Kaya nais ng Diyos, maging mayaman tayo. Ngayon, sino dito ang gustong maging mayaman sa pananampalataya? Sipagan niyo, mga kapatid ko. 2 araw na nga lang yung pasok niyo, Merkulis at Linggon, tamad niyo pa. Pa-late pa kayo, my goodness. Ang makakapag-store sa langit ng marami ay ang mga masipag maghanap ng kayamanan. Kasi kung sapat lang sa'yo, yung turo ni Brother Otchot nung nakaraan sa youth, encourage yourself. Yung verse mo, pang sarili mo lang. Nai-encourage mo yung sarili mo, pero yung iba, hindi. Hindi mo kayang gamitin yung verse para sa iba. Kasi pati ikaw minsan, nagdududa doon sa verse na hawak mo. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lagi mong pinapalakas ang iyong sarili. Pero minsan naghalinlangan ka. Hindi po masama ang maraming memory verse, mga kapatid. Hindi masama ang magbasa ng Biblia. Kaya alam nyo, isang tao, malalaman nyo na kukunti ang kayamanan. Ano sabi ng Panginoon? Sa kasaganaan ng kanyang puso, ang labi ay nagsasalita. Ang bibig ay nagsasalita. Sa kayamanan ng kanyang puso. Kaya tutungo tayo sa pang-apat.
Ay, yung pangatlo at pang-apat, yung pagtitipon natin, nakuha na natin, na kinakailangan, meron ka. Nagsusobra-sobra ang meron ka para makapagbalik ka sa Panginoon at yung mga taong nasa paligid mo, nasa palibot mo ay nakikinabang ng pagpapala na meron ka. Din ang treasures ay ang mga salita ng Diyos. At ang langit, lay up your treasures in heaven. Alam niyo ba kapag pinag-usapan ng langit, mga mahal kong kapatid, ito ay equivalent ng kingdom of God. Same po yan. Ang kaharian ng langit at kaharian ng Diyos, ang heaven at kingdom of God, isa pang ibig sabihin niyan. Basahin natin ng Luke 17:20, kaya nasaan ang langit na ito? Saan naroon ang kahariang ito? Na dapat doon tayo mag-ipon, mga mahal kong kapatid. Sabi sa Luke 17:20 and 21, some Pharisees, KJV, some Pharisees ask, so iba yung di yata KJV yung na-notes ko. Basahin natin sa KJV, Luke 17:20. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God comes not with observation. In verse 21, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Ang langit, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob daw natin, mga kapatid. Ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin. Kaya nga kung saan daw naroon ang kayamanan natin, nandun din yung puso natin. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ang langit ng Diyos, na kanyang tahanan, ay ang ating mga puso. Andito umiiral ang kanyang ekonomiya, mga kapatid, sa ating puso, sa ating kaluluwa. Kaya saan natin iipunin ang mga kayamanang ito? Sa ating puso. Amen. Ang langit at ang kaharian ng Diyos ay ang ating puso. Pero kinakailangan na ang puso natin ay masakop ng Diyos. Dahil kung tayo ang hari ng ating puso, tayo ang hari ng ating kaharian, iba ang ekonomiyang kikilos diyan. Ekonomiya mo. Na kinakailangan pasakop ka, sakupin ka ng kaharian ng Diyos at ang puso mo ay maging paghahari niya. Hindi pwede magkaroon ng dalawang hari sa isang kaharian. Kinakailangan para maghari ang Diyos sa iyo, susuko ka sa Kanya. Amen. Hallelujah. At kung saan naroon ang iyong kayamanan, mga mahal kong kapatid, iipunin mo ang lahat ng kayamanan, lahat ng mga salita, karunungan, kaunawaan, kapahayagan, na iipon doon sa iyong puso. Kapag pinag-usapan ang puso, mga mahal kong kapatid, pag pinag-usapan na ang kayamanan na nakatago, di ba? Halimbawa si Brother Wilson, merong kayamanan sa Bangko de Oro. Meron siya doon 10 million. Sana nga, di ba? Sana meron ditong may 1 million. Sinong may 1 million sa bangko? Mahirap talaga tayo. Ikaw po, Ate Jane, may 1 million po kayo sa bangko. Kasi pag nagtapat kayo, bukas mag-uusap tayo. Kapag alam mong meron kang natatagong kayamanan, pwede pang sabihin ng iba, secure.
ang hinaharap ng taong ito. Di ba? Yung mga anak niya secure na, may assurance na. Panatag ka, payapa ka. Kasi alam mong meron kang mabubunot anumang oras. Secured ka na, panatag ka, assured ka, masaya ka. Pero kapag pinag-usapan ang salita ng Panginoong Diyos, ang isang tao na nakapag-ipon ng maraming kayamanan sa kanyang puso, ng salita, na hindi lamang basta salita, kundi salita na nagkaroon ng interes. Salitang yumabong, salitang yumaman. Yung salita ng Panginoon na patuloy na binubuksan ng kapahayagan at kaunawaan. Amen? Yung salita niya na lalong lumalaki. Yung isang verse na iningatan mo, iisang verse, pero namamalayan mo, yung isang verse ay lalong sumasagana. Yung dalawang verse na iniingatan mo sa puso mo, lalong sumasagana. Sino nakaka-experience dito? Napaulit-ulit na nababasa yung isang verse, pero lalong yumayaman yung isang verse. Itong pinag-aaralan natin ngayon, mga mahal kong kapatid. Kayamanang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos sa gabing ito. So salamat sa kayamanan na nasumpungan natin sa gabing ito. Sana'y pahalagahan ninyo. So kapag ang isang tao ay nasumpungan ng kayamanan at tagtaglay ng maraming kayamanan at iningatan niya sa kanyang puso, meron siyang assurance. Meron siyang katiyakan. Meron siyang totoong kagalakan at kasiyahan sa kanyang puso. Bakit? Alam niya na marami siyang kayamanan sa kanyang puso. Kaya sabi ni Apostol Juan, mga mahal kong kapatid, kung tayo ay hihingi sa Diyos, na walang pag-aalinlangan, na walang condemnation, na walang kahatulan, sapagkat alam natin na nasusunod natin ang kanyang salita, alam natin na tayo ay tatanggap. Amen. Kung alam natin na iniingatan natin ang kanyang salita, ang kanyang kayamanan sa ating puso, kapag tayo ay nag-inkas, tayo ay kumuha, hindi tayo mapapahiya. Bakit? Masaganang nagbibigay ang Diyos. Yung ipinagkatiwala mo sa Kanya, yung iniingatan mong salita sa iyong puso, na sinasampalatayanan mo, sa panahon naman ng pangangailangan, laging bukas ang bangko ng Diyos para ibalik sa iyo ang kailangan mo. Amen. Hindi pagkukulangin ng Panginoon ang isang mananampalataya na masipag sa paghahanap ng kayamanang ito. Naway magmasipag tayo, Brother Unad. Si Brother Unad, Sister Mylene, napakasipag. Sister Mylene, kahit babae, nagmumotor, dalay isang sako ng uling. Si Brother Unad, may mga sakay sa tricycle, minsan punong-puno. Tao, kaya uling. Sabi ko, kaya ng tricycle niya yung uling. Pero na-experience mo na, Brother Unad, na lahat ng nakasakay, siniran mo ng salita. Habang nagbibiyahe kayo, maingat ka nagdadrive. Alam mo, ingat lang tayo. Dahil kahit tayo nag-iingat kapag ang kaaway ay nandiyan, napakahalaga ng tiwala natin ay sa Diyos. Di ba? Nakakapag-share ka about sa Diyos. Sa mga mag-aaral, sa mga nagtatrabaho, na mayaman sa salita. Generous silang magbigay ng salita. Amen. Kapag wala kayong kagalakan na mag-share ng Word of God, hindi kayo generous, dukha po tayo, mga kapatid. At ayaw ng Diyos na maging dukha tayo sa pananampalataya. Kapag hindi mo man lang ma-share yung asawa mo,
ng salita ng Diyos, yung anak mo ng salita ng Diyos, there is something wrong. Kapag wala kang lakas ng loob na bahaginan ang mga taong nasa paligid mo, there is something wrong. Ang isang taong mayaman na Kristiyano, generous yan. May the Lord help us. Alam nyo naman, di ba, kapag nakasumpong kayo ng kayamanan, ang una nyong ma-encounter ang salita ng Panginoon, marinig, ma-reveal sa inyo, talaga naman. Ang sipag nating magbasa, ang sipag nating manalangin, magbulay, galak na galak tayong makinig ng mga Bible study, ng mga preaching. Kaya naman, nag-uumalab din naman yung pakikipag-sharing natin sa iba. Pero later on, wala na. Hindi na generous. Madamot na. May the Lord help us, mga kapatid. So sa kaharian ng Diyos, nais niyang maging mayaman tayo. Sapagkat sa kanyang kaharian, walang middle class, walang pinakabutom. Lahat ng anak ng Diyos na nasa kanyang kaharian, nais niyang maging mayaman sa pananampalataya. At habang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa sa mundong ito, ang ating spirito at kaluluwa ay nasa kanyang kaharian, mga mahal kong kapatid, pero lahat ng bagay na pangangailangan din naman natin dito sa ibabaw ng lupa, hindi niya tayo pagkukulangin. Sapagkat ang sabi niya, kapag inuna natin ang kanyang kaharian at nag-ipon tayo doon ng mga kayamanang panglangit, lahat ng bagay na kailangan natin, idadagdag na lang niya. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Salamat sa kanyang mga salita sa gabing ito. Sa sino dito ang merong ipon sa gabing ito? Sino ang nag-iipon? Sino ang masipag na nagtatrabaho at nagbubungkahal para lamang makakita at makakuha ng ginto? Paano ba tayo magbubungkal, mga mahal kong kapatid? By prayer. Lord, Panginoon, gusto ko pong maunawaan ito. Panginoon, gusto ko pong maintindihan ang iyong salitang ito. Bubungkalin natin sa pagbubulay, sa pananalangin, sa pagbabasa, ang ginto ng kaharian ng Diyos. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, isang araw, sabi pa nga, ang magiging currency ng mundo kapag nag-take over ang Antikristo ay ginto. Golds. Kung nalala nyo pa yung teaching ni Brother Arnel, kung sinong may control ng ginto, may control ng kapangyarihan. Pero sa atin, ang currency ng Diyos, isa lang. Ang kanyang salita. At ang may maraming salita, kapag taglay mo ang salita at meron ka ng salitang sumasagana, ikaw ang may kontrol. Walang laban ng kaaway. Ang kampon ng kaaway, ang tanga, ang mga magnanakaw, walang kakayahan sapagkat ikaw ang nagmamay-ari at humahawak ng pinaka-kayamanan na meron sa kaharian ng Diyos. Mawit tayo na isang awit, mga kapatid. Awitin nga natin yung isang lumang kanta, Seek ye first the kingdom of God. Kung alam nyo, sabayan niyo ako at pakihanap, Sir Mary Ann. Hallelujah. Sino sa atin dito ang gustong mag-ipon? Anong nasumpungan nyo sa gabing ito? Mayaman ba kayo? O mahirap? Ang isang anak ng Diyos na nasa kaharian na ng Diyos,
Mga kapatid ko, andyan ang mga kayamanan. Andyan lang. Kinakailangan mo lang kumilos. Kinakailangan mo lang sipagan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang righteousness niya ay nasa kanyang mga salita. Kapag inuna natin ang kanyang kaharian, mga kapatid, ang kanyang mga salita ay nandiyan. Hallelujah, hallelujah. Isa pa. Meron palang verse 2, sige. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Verse 3. Ask and it shall be given. Sa may mga naipon, pwede kang mag-ingkas, mag-withdraw anumang oras. Hallelujah. Now and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Tagalog, awitin natin. Meron ba? O wala? Sige first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Nakita nyo ba na mayroong kaharian ng Diyos, mga kapatid? Kung may kaharian ng Diyos, meron siyang ekonomiyang umiiral. At sa kanyang ekonomiya, sa kanyang kaharian, ang pinakamahalagang currency, kayamanan na meron diyan ay ang kanyang salita. Nakakalungkot isipin, maraming mahirap sa inyo, maraming mahirap sa atin. Hindi man lang kayo makapagbigay sa inyong magulang. Takot mag-share, takot mag-invite sa nanay, sa tatay, sa kapatid. Hindi generous sa mga pamilya. Tapos naghihintay kayo ng rapture. Ang lakas ng loob niyo. Si Father Jeff, yumayaman eh. Gusto niyang mag-share sa kanyang magulang. Hindi lang sa material, kundi sa spiritual. Nais ng Diyos na maging mayaman kayo, mga kapatid ko, sa salita. Walang tamad na mararapture. Walang mararapture na hindi man lamang naging generous sa kanilang mahal sa buhay. Yan po ang katotohanan. I-appreciate man nila o hindi ang kayamanang ibibigay niyo, ang mahalaga nagbigay kayo. Natikman nila ang kayamanan na meron kayo. Naranasan nila ang kayamanan na meron kayo. Walang anak ng Diyos na kuripot, madamot, kuyom ang kamay, sarado ang kamay. Ang pinapakita ng kamay ay kamay ng pananampalataya. Kaya kapag ang kamay ay bukas, ay pananampalataya ka, inaabot mo ang mga tao, mga mahal mo sa buhay.
Yumaman nawa tayo, mga kapatid. Amen. Magsiyaman nawa tayo sa pananampalataya. Sapagkat nais ng Diyos sa pagyamanin tayo sa pananampalataya sa Kanyang salita. Ang magiging mayaman ay ang makakasumpong ng maraming kayamanan. Amen? Ang merong isang memory verse, mayaman ba yon? Ang totoong mayaman from Genesis to Revelation, nabasa mo, naunawaan mo, naintindihan mo. At isang araw, may mga Kristiyanong totoong mayaman na ang buong Biblia ay naunawaan nila. Hindi pwedeng mararapture ka na hindi mo naintindihan at nakilala si Kristo at ang Kanyang salita. Magpasa kayo, manalangin kayo, sipagan nyo ang pakikinig, mga kapatid. Titiyakin ko, yayaman kayo. Yayaman tayong lahat. And may the Lord help us. Isang araw, ang buong mundo ay makakaroon ng kahirapan at taggutom, great tribulation. Not only in physical, in material, kundi sa salita. Taggutom at taghirap. Sabi ng Bible sa Book of Amos, ang mga tao magsisitakbo, parot parito. Hahanapin nila ang kayamanan, ang salita ng Diyos. Pero wala na. Bakit? Inubos nyo na. Amen? Wala nang natira sa kanila. Alam nyo kung bakit? Yung mga masipag na nobya ni Kristo, trinabaho ng trinabaho, na hanapin ang kayamanang ito. Kaya yung mga taong may iwan sa dakilang kapighatian, tatakbo, parot, parito, hanapin ang kayamanang ito, it's too late for them. Pero kayo, mga kapatid ko, ang kayamanan ay andyan lang. Amen! Andyan yung kayamanan. Magbungkal kayo. Hanapin ninyo. Sabi ni Solomon, anak ko, ang iyong pakinig ay iukol mo sa akin. Sa aking salita at sa aking mga kahatulan. Hanapin mo ang aking salita na kagaya ng ginto at ng pilak at ang natatagong kayamanan. At ikaw ay magtatamo ng kaalaman ng Diyos at ng banal na pagkatakot. May the Lord help us, mga kapatid. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga salita mo sa gabing ito. Ipinakita mo sa amin muli ang iyong kaharian. Na ang kaharian ito ay kakaiba sa kaharian ng mundo, Panginoong Diyos. Tunay, marami sa amin, mahirap kami sa mundong ito. Sapat lamang ang meron kami at kung makatulong man kami ay sapat lang din po. Pero hindi mo kami pinag-concentrate sa mga bagay ng mundo. Kundi ang nais mo, ang maging focus namin, kagaya na sinabi na Apostol Pablo, itingala namin ang aming mga mata at hanapin namin ang mga bagay na nauukol sa taas. Sinabi mo, Panginoon, sa aklat ng Episo 1, na pinagpala mo kami, pinayaman mo kami ng mga makalangit na pagpapala. Sa iyong kaharian, Panginoong Diyos, ay napakayaman. Naglipana, andyan ang mga ginto, Panginoong Diyos, natatagong yaman na nagre-representa ng iyong salita, ng mga kaunawaan at kapahayagan, na kung kami lamang ay gigising ng maaga, mananalangin, magbubulay, meron kaming masusumpungan na kayamanan. Lord, kung naging tamad ang marami sa amin at hindi kami consistent, patawarin niyo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Ayaw mo na masumpungan kami sa pagiging tamad at walang ginagawa. Kaya nga isa po sa iyong talinghaga, Panginoon, patungkol sa iyong kaharian. Ang kaharian ng langit ay kagaya sa isang magsasaka na nagsaka, na mayroong sinasaka. Naghahanap siya ng mga uupahan, Panginoong Diyos. At naghanap ka ng mga tao para magtrabaho. At ito ang nais mo sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Ang mayroong kaming gawin sa iyong kaharian. Ang yumaman kami, Panginoon. Ang magtamo kami ng mga salita mo. At ito'y maging sagana, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Na ano pa, magiging biyaya at pagpapala ito sa amin na nag-uumapaw, Panginoon. At magiging generous ang bawat isa sa amin para sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong nangangailangan. Na ano pa ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay wala nang mapaglagyan, nag-uumapaw.
Nang tangi lang namin magagawa ay maibalik ito sa iyo, may pagkatiwala sa iyo ang mga kapahayagang ito, ang mga karunungang ito, mga kaunawang ito, na punong-puno ang aming puso, ang aming mga labi, ng pagpapasalamat at pagpupuri at pagdakila sa iyo. Lord, alam ko, maraming nasumpungan sa gabing ito na dukha at mahirap. Lord, patawarin mo po ang bawat isa. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung sa mundo, pwede ang isang tao ay sa isang araw lamang ay yumaman dahil nakakita ng kayamanan, nakasumpong ng kayamanan. Panginoon, ganito din po sa spiritual, na mayroong mapalad dito na gigising ng umaga, na magtatrabaho, na bagamat mahirap sa panahon ng maraming mga taong nagdaan, pero gigising ng isang umaga, nakikilos sa iyong kaharian, na biglang magiging mayaman, na masusumpungan na malago sa pananampalataya, na nag-uumalab ang kanyang puso para makapagbahagi ng iyong salita at magpagamit sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Lord, kaya mo ito sapagkat walang imposible sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Nawa, pahalagahan namin ang kayamanang ito at hanapin namin, Panginoong Diyos. Gumising kami ng umaga, bumangon at kumilos sa may pananalangin, pagbubulay, pagbabasa, at masumpungan nawa namin ang mga kayamanang ito, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito sa pagpapaalaala sa amin. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong payamanin ang bawat isa sa amin. Sapagkat itinalaga kaming mga mayaman, Panginoong Diyos. Mayaman sa pananampalataya. Mayaman sa iyong salita. Mayaman sa kaunawaan. Hallelujah. At ang mga bagay na kailangan namin habang kami ay nandito sa lupa, ay idadagdag mo na lamang. Lord, tulungan mo kaming maiwaksi ang aming mga mata sa mga bagay na temporal. At tulungan mo kami na aming maituon ang aming mga puso sa mga bagay na eternal, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag, at sa iyong awa, Panginoong Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Salamat po sa mga salitang ito na aming pinag-aralan sa gabing ito. We bring back to you all the glory and honor and praise, Lord. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.